Mula kay Pinoy News TV, mga kapatid, magbibigay na naman tayo ng panibagong reaction video and commentary. Basahin ko lang yung title, mga tol. Nako, Robin na tameme sa ginawa. PBBM, grabe, military na alarma sa utos ng Pangulo paalisin China. Yan ang title, mga tol. Binasa lamang natin. Hindi pa natin alam kung ano nilalaman ng ating bibigyan ng reaction ngayon. Pero samahan ninyo ako, mga tol, at bigyan natin ng komentaryo kung ano man ang ating masasaksihan at kung ano man ang ating mapapanood. Samahan lang ninyo ko. Lalo na ang usapan ay tungkol sa West Philippine Sea, sa ating soberanya na patuloy na inaangkin ng maramot na bansa. Yan. So samahan ninyo ako, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy News TV. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa mga kasama na natin dito since day one, sa mga nakikipag-komentahan sa akin araw-araw. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Napansin ba ninyo na si actor, politician Robin Padilla ay wala na tayo ngayong marinig sa kanya tungkol sa issue ng West Philippine Sea, tungkol sa issue ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Lately ay tumindi na. Hindi, alam mo, palagay ko iniiwasan na rin niya sigurong magsalita, mga tol, kasi siya public servant siya, public official siya, senator pa siya, mga kapatid, number 1. Siguro napagtanto niya, yung mga naging pahayag niya nitong nakaraan ay hindi nakabuti, sa kanyang imahe, as a number 1 senator. Siguro nagbabasa rin ng mga comment yon, nakikinig din yon sa mga bumatikos sa kanya, mga tol. Well, dapat talagang tanggapin niya yung mga batikos kasi nga public servant siya. Maraming nakapuna, maraming nakapansin doon sa kanyang mga pahayag, Kaya ngayon siguro medyo nag-lay low siya, doon sa pagsasalita, mga kapatid. Kasi talaga namang makikita natin, mga tol, wala kang sapat na dahilan para ipagtanggol pa itong ginawa ng China. Dahil unang-una, number 1, 'di ba? Hindi sila dapat nandiyan dyan. Yun na yung number 1 dyan . Tapos na usapan dun pa lang sa bagay na yun. Hindi sila dapat nandiyan dyan kasi nga hindi nila yan teritoryo. Pero since na hindi nila binibigyan ng respeto o hindi nila kinikilala yung international law, pangalawa na yun Una, illegal silang nandiyan dyan. Pangalawa, hindi nila binibigyan ng respeto ang international law. Pangalawa na yon. Pangatlo, 'di ba? Yung patuloy nilang ginagawang panghahabol, panghaharang, panghaharas, mga kapatid, dito sa ating barko. Wala ka na talagang maigagawa para ipagtanggol pa sila . Wala ka nang maidedepensa sa kanila . 'Di ba? Kahit yung mga pro-China, ewan ko kung may maidedepensa pa sila diyan, Tuloy natin 'to. Na po ang issue tungkol diyan. Madalas sinasabi ng China, tayo ay illegal sa West Philippine Sea. Madalas hinaharas tayo ng China o tuloy-tuloy ang panghaharas. Wala tayong narinig. Sa senador na kumukwestiyon sa presensya ng Amerika dito sa West Philippine Sea. At baliban dyan, ngayon po ay hindi na po Coast Guard to Coast Guard. Ngayon po ay Navy to Navy na ang mga barko dyan sa West Philippine Sea. Yung Navy, Philippine Navy, ng ating military. Tapos yung barko ng China na naglalaman ng mga sundalo rin, na sinasabing maaaring yan ay grupo na ng People's Liberation Army ng China, abay tahimik ngayon si Senador Padilla. Bakit kaya? Kasi noong unang mga araw, naalala nyo, di ba, nung may lumilipad na American Navy, di ba, basta sundalo, nagagalit siya nun. Bakit daw natin pinapayagan? Hindi ba nakaka one step forward na tayo? Kasi ano lang yun nasa China tawag dito. CCG lang, Police, pangkaragatan. Bakit daw natin tatapatan ng Navy? 'Di ba? Parang nakaka one step forward na daw tayo. Ngayon, mga kapatid, pinapadala na ng China. PLA na nila, gray ship na rin nila, mga tol. 'Di ba? Etong Pag-asa Island, gustong pang mangharang, buti na lang na-realize nila, teka, mali ata yung ginagawa nating hakbang, Kaya umalis sila, 'di ba? Pero makikita mo, mga tol, na talagang sobrang agresibo nila dahil nasanay na silang ganito lang tayo . 'Di ba? Hindi nila tayo nirerespeto, hindi nila tayo kinikilala kasi nga ganito lang tayo. Kaya ganyan lang din yung tingin nila sa atin, Tuloy tayo yung pagtrato nila, kumbaga. Na Coast Guard at parehong Coast Guard, Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard ang naghaharap diyan .
Hindi daw threat yan, parang gano'n ang gusto niyong palabasin dahil Coast Guard lang. Ay samantalang inamin na ng ating Philippine Coast Guard, base sa record, ang Chinese Coast Guard ay under ng Military Commission at ng People's Liberation Army. So, nandun tayo. Tapos na doon dahil yan ang pag-question niya. Ngayon, Navy to Navy na. At matindi pa ang sinasabi nitong si Mao Ning, yung tagapagsalita ng Ministry of yung Foreign Minister ng China, na talagang tayo daw po yung nanghimasok sa kanila. Tayo daw po yung illegal na pumapasok dyan. Kaya naman sinasagot ng ating military at Department of National Defense na sila ay squatter dyan. Ang China ang squatter dyan sa West Philippines. Di ba nga sabi nila, di ba, sinisisi pa nga nila yung US, kaya daw tahasan na tayong lumalabag sa kanilang soberanya. Buti na lang talaga pumapalag din yung bansa natin. No? Squatting lang sila dyan eh. Di ba? Labag yung ginagawa natin kung nakapaloob doon sa 200 nautical miles nila, di ba? Hindi eh. Sila yung nandirito sa atin eh. Di ba? Philippines dahil pag-aari ng Pilipino. So, kaya naman sinasagot ng ating military at Department of National Defense na sila ay squatter dyan. Ang China ang squatter dyan sa West Philippine Sea dahil pag-aari ng Pilipino. So, umiinit po yung palitan ng mga paliwanag tungkol dyan. Pero sa halip na yung mga senador ay magpakita ng suporta sa ating military at pangkalahatan sa gobyerno, abay na nahimik na sila. Mabuti pa si Tolentino at naging guest speaker pa doon sa pagtatayo ng bagong naval base. Yan po sa may Mabilis ba yun? Sa may isang isla na malapit sa Batanes. Nagpunta doon, nagtayo na po ng naval base. Katulad sinabi ko doon sa isang video, walang mga nakatira doon. Pero nagtayo ang ating Navy, ang ating military, ng pansamantala or opisina, hindi pansamantala. Tinayuan na po ng parang headquarters o istasyon. Kaya nga, naval base. Kaya, di ba? So, yun, si Tolentino, umaaksyon at nagpupunta pa doon. Pero yung ibang mga politiko sa Senado, maging sa Kongreso, nakakabingi. Puro ganun eh. Yung katahimikan nila. Bakit kaya? Bakit sila masyadong tahimik kapag West Philippine Sea pinag-uusapan? Well, hindi naman lahat ng senator. Merong mga senator na nagsasalita talaga at may kita mo na talagang naiinis din sila no sa ginagawa ng bansang to ng China no sa West Philippine Sea. Pero may mga ibang senator talaga na hindi natin alam kung saan sila humuhugot ng ano nila eh. Mga tol baka meron silang ibang meron ata silang tawag dito kapakinabangan na hindi natin alam kung ano yun no. Well, lagi na lang nilang titignan, di ba? Mga senator sila, mga naglilingkod sila sa bayan. Dapat ang atensyon nila nasa Pilipinas lang eh. Di ba? Dapat yung mas siguro iniisip nila na Pilipinas nga pinoprotektahan namin kasi ayaw namin pumasok sa gulong Pilipinas. Pero hindi eh. Merong consequence yun eh. Yung pag-iwas, mga tol. Yung pag-iwas natin sa gulo, magandang bagay yun kasi malalayo tayo sa kaguluhan. Pero may consequence yun. Merong bagay na pwedeng mawala sa atin kung patuloy tayong iiwas at hindi lang sa atin ngayon na nandirito kundi pati yung mga susunod na henerasyon mga tol. 'Di ba? Wala namang problema kung iiwas tayo sa gulo pero kailangan pa rin natin back-upan ng paninindigan na hindi natin ipapamigay yung ano natin no, yung mga nasasakupan natin mga tol. Kasi kung hahayaan lang natin sila nahaharangin tayo lagi, bubulihin tayo lagi, yung mga isda dyan, huhulihin nila, uubusin nila, halos wala nang natira para sa atin. Una-una, concern din yun ng food security, di ba? So, yun yung mga bagay na mawawala sa atin dahil sa pag-iwas natin ng pag-iwas, di ba? Yun yung consequence nun eh. Samantalang napakaingin ng China. Buong opisyal ng China, Chinese Embassy sa Maynila, Foreign Minister nila, at yung mismong kailang mataas na opisyali sa China, grabe ang mga sinasabi. Laban sa Pilipinas. Pero tayo, ang military at ang Office of the President lang, ang naninindigan dyan. At sinusuportahan naman natin ng mga sibilyan, nakakaintindi ng sitwasyon dahil nagmamalasakit tayo dyan po sa ating teritoryo. Pero yung ibang mga artista, mga politikong artista, or mga maiingay dati, ngayon natahimik na. Nakatutok yata sila doon sa pinag-aawayan na perang confidential. Doon mapupunta yun. O baka sila kaya tahimik, haharangin nila sa Senado yung ginawa ng Kongreso para ibalik doon sa mga tinanggalan ng confidential. Naku, kakaiba yan. Ang paniniwala ng ating military at intelligence community, ang West Philippine Sea
ay sa Pilipinas talaga. Yan. Kahit noon pa. Matapos na magkaroon po ng international law na yan ay sakop ng exclusive economic zone na hindi maintindihan at ayaw intindihin ng China. Kaya ngayon, ang sinasabi ng ating military, tayong mga Pilipino ay huwag paninlang, huwag pagamit, huwag paninlang, huwag maniwala sa propaganda. Kasi nga po, kung yung mga gunita nung kailan lang yun wala pa yata 2 linggo. Di ba sinabi na ng matataas na opisyalis ng Estados Unidos na merong malaking pera di umano ang China na ilabas para dun sa disinformation or information na kailang ginagawa sa buong mundo para iangat sila kumpara sa ibang bansa, laban sa Amerika, laban kung kanino. Pero mo, pinondohan nila yan, para gumawa ng mga kwento na mag-aangat sa kanila, di ba? Para yung mga nakikita nating balita is mabaliktad lahat ng kwento. Pilipinas ang lumalabag, Pilipinas ang matigas ang ulo, Pilipinas ang ayaw kumilala sa batas, Pilipinas ang hindi rumirespeto, di ba? Pero mga tol, di ba? Sino namang eng-eng ang maniniwala sa mga ganon? 'Di ba? Sinong eng-eng ang maniniwala na ang Pilipinas ang nanghihimasok sa soberanya ng China? So ano yung atin kung sa China nga 'yan? 'Di ba? Ano yung atin? 'Di ba? Ganong kalaki yung sakop ng China. Ano yung atin? Asan yung atin? 'Di ba? Panahon pa ng mga Kastila, kinikilala na ng Pilipinas na atin 'yan. Yung Pag-asa Island, panahon pa nga ni FEM yun, 'di ba? Ferdinand E. Marcos. Nasa poder na yan ng Pilipinas. Ngayon sinasabi ng China kanila daw yun. So kung paniniwalaan natin yung mga sinasabi nilang kanila yun, ano yung atin? 'Di ba? So sinong eng-eng ang maniniwala doon? Tuloy natin 'to. Kasama na ang West Philippine Sea. Ayan Itong babaeng ito yung isa sa mga yung isa sa nag-iingay Ayan Yan po si Mao Ning. Yan po yung spokesman ng foreign minister. Yan po yun. Yan yung madalas na maghayag ng kung ano-ano na hindi lang pang-iinsulto o hindi parang talagang minamali tayo at inuubos yung ating karapatan dito sa malaking lugar na yan sa West Philippine Sea. Yan yung kanilang inlagay na artificial island sa South China Sea na gusto rin gawin nila sa West Philippine Sea kung makukuha nila. Mabuti na lang at hindi kasi nandyan po ang ating military at saka Coast Guard nagbabantay. Alright mga kapatid, so nakita nga natin sa mga pangyayari ngayon, sa mga lately lang na naganap mga tol, hindi na natin marinig yung ibang mga senator natin na nagsasalita. Buti naman kasi baka magkamali pa sila sa mga sasabihin nila lalo silang malulubog mga tol pag ganun ang ginawa nila. Pero sana kung hindi man sila makapagsalita pabor doon sa kinakampihan nilang bansa, sana maipagtanggol man lang nila yung Pilipinas. Well, siguro para sa kanila ipinagtatanggol nila ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iwas, sa pamamagitan ng pagtatago, pero mga tol, yung consequence kasi nun ang haharapin natin Ano yun? Yung kapag patuloy tayong nagpaparaya at patuloy na umaatras ang Pilipinas mga tol sa mga ganitong mga bagay, hindi umaaksyon sa sobrang takot, sa panginginig sa takot mga tol, sasabihin naman nila, di mag-reservice kayo, punta na kayo doon, Pero may tutulak mo yung taong bayan. Itutulak mo yung taong bayan. Dapat ang ginagawa nila is gumagawa sila ng solusyon para mas mapalakas pa yung ating kakayanan. Pero ang gagawin nila, itutulak nila yung taong bayan na taong bayan na lang ang magtanggol. Diba? Ano pa ginagawa nila dyan sa posisyon nila? Diba? So dapat kinikilusan nila yan mga tol at dapat ginagawa nila ng paraan. Sila ang nasa posisyon, sila ang may kakayanan at may kakayanan gumawa ng batas, makapaglabas ng pondo para mapalakas palalo yung ating sandatahan at kung patuloy iiwas yung ating mga magigiting at patatapang na mga mambabatas, wala. Ang consequence niyan, mawawala sa atin yung mga yan. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa video na napanood natin? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.